rockin' with it. This is it guys, pag-uusapan natin ngayon, dikdikan na labanan dito sa Miss Cosmo, grabe. So yan ang tatalakayin natin ngayon. Hello Philippines, kamusta kayong lahat? So sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, sa mga subscribers natin na talaga namang sumusuporta araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. So syempre, usapang Miss Cosmo tayo ngayon. So ang lahat ng kandidata ay nandyan na sa Miss Cosmo para makipagpukpukan para sa corona ng Miss Cosmo. At eto nga, grabe, sa nagaganap na kompetisyon para sa botohan, ang tindi. Talagang naloka talaga ako. So kahapon naloka ako kasi nagkaroon ng double voting ang Miss Cosmo. Yung ibig ko sabihin, yung parang pag nag-vote ka, double siya sa ganitong halaga. Ganun pa din. Pero double vote na talaga. So, parang nag-level up. So, dito sa strategy ng Miss Cosmo, syempre, natitrigger yung mga kandidata talagang magbaksak ng boto. At yung iba, nananahimik. So, si Colombia kahapon, nasa number 4 spot siya at 70,000 vote lang ang meron siya. Tapos, umarangkada nga si Atisa na hindi sa double voting ha. Umarangkada si Atisa sa first spot ng boto na kung saan naman umabot na tayo ng 200 plus kahapon. At biglang umariba naman si Miss Cambodia na dati din nasa malayong spot. Biglang pumalo ng mataas. At eto nga, syempre ngayong araw na to, ang huling botohan dito sa Miss Cosmo. At naloka naman ako ng bonggang-bongga dahil ngayon lang, eto lang, biglang nag-number 1 na si Colombia. So, ito yung tinatawag na strategy game. So, baksakan talaga, labasan ng pera, di ba? So, ngayon, si Miss Colombia ay merong 228,155 vote kung saan bigla siyang nakakuha ng number 1 spot. At syempre ang ating pambato ay 212,630 at ang isa pang nakakagulat syempre si Miss Vietnam. Si Miss Vietnam kasi ay merong botong 200,900. So parang si Vietnam matagal-tagal tong nanahimik sa spot ng number 4 or number 5 spot. Tapos biglang, number 3 na siya. So, ibig sabihin, nag-aabang lang sila kung ilan ang ibabaksak ni Atisa Manalo. Talagang, ang tinitira nila dito si Miss Philippines, kung iisipin mo, yung mga kandidata. Kasi, alam nila si Miss Philippines ang malakas. So, dito, sa botohan pa lang, ramdam mo na yung competition between kay Colombia, Philippines, at the other candidates. Unang-una, talagang etong si Cambodia, dinidikdik niya ng todo-todo etong si Philippines. Kaya lang wala siyang magawa kasi talaga ang lakas ni Philippines. At ngayon, si Cambodia ay nasa number 5 spot na. So biglang akala niya siya na yung pangalawa, tapos biglang dilaglag siya. At ang pinaka nakakaloka dito, si Indonesia din lumalaban. Pero ngayon, parang bigla na rin nahimik si Indonesia. Hindi natin alam. Kasi ang botohan na hanggang 5 o'clock ng hapon. So, abangan natin mamaya kung sino talaga ang mag-uuwi ng number 1 spot. So, as for 12 noon, so tingnan natin. May 4 na oras pa. Ang bilis lang kasi magbaksak ng mga kandidata eh. Parang kanina, ang boto nila ganito, tapos ngayon biglang ganito na. Kaya medyo nakaka-alarma. So, tingnan natin kung sino yung nasa number 1 spot sa oras ng 12 noon. Oo, 12 noon Philippine time. So, nangunguna pa rin number 1 si Miss Colombia na meron ng botong 251 vote. Ayan, ang boto niya. O, di ba? Nakakaloka kung iisipin mo. Siya yung number 1. At si Atisa Manalo naman ay merong 220,170 vote. Ayan. At ito naman si Vietnam
nasabi ko nananahimik kanina at ngayon ay meron ng 201,540 votes. So, ang number 4, so tuluyan na naiwan, parang feeling ko mahirapan na ito makahabol, pero hindi rin natin alam dahil bigla silang nagbabaksak na meron ng 105,000. At sa number 5 naman ay naiwanan na talaga si Indonesia. Pero syempre hindi natin alam. Kasi parang ini-estimate nila kaysa magbaksak sila na magbaksak, baka mamaya last minute biglang nagbaksakan sila. So medyo nakakatakot lang si Colombia. Kasi si Colombia parang piling ko natulog na siya sa 70,000. Kung kaya niyang magbaksak from 70,000 na biglang naging 251, nakakaloka, di ba? So, ibig sabihin ay talagang nasa, siya, competition move. Di ba? So, magaling yung strategy game nila. And then, of course, naniniwala pa rin ako na si Atisa Manalo ang magna-number 1 dito. So, medyo dapat, laylo lang tayo. So, lamang si Colombia ng 30. So, plano ni Colombia, lamangan ng more. So, mukhang nagtatrabaho na ang Team Colombia sa mga oras na to hanggang sa matapos ang botohan. Pero sino nga ba ang mananalo at sino nga ba ang matatalo? Alam nyo, sa totoo lang, medyo parang kung iisipin mo, no, parang biglang dapat magbabaksa ka dito sa huling oras. Yung talagang, yung last minutes na, yung ganon, yung parang, yung hindi na sila makakahabol, dapat doon ka magbabaksa ng bigla, di ba? So, para, malamangan sila. So, magandang laro to. Grabe ang Miss Cosmo sa dikdikan, sa labanan, at saka sa mga paandar. Pero, ang tanong ng lahat, sino nga ba ang magna-number 1 dito sa People Choice Award na to? So, tingnan natin. Talagang mga palaban yung mga kandidata. At si Colombia, ang nakikita kong matindi nating kalaban. At saka si Vietnam, hindi mo rin pwede underestimate si Vietnam. At nandiyan din syempre si Cambodia na talaga namang nararamdaman ko umaariba din. At saka syempre si Indonesia. So medyo nakakatakot din yung laro ni Indonesia. Ayan, sila yung mga naglalaban-laban pagdating sa mga botohan. So good luck at magkakaalangan yan mamayang hapon kung sino nga ba ang makakaariba ng bonggang-bongga dito sa competition ng Miss Cosmo. So, yon, Diyos ko, nakakatakot, no? Kung iisipin mo, parang kung matutulog-tulog ka, bukas wala ka na pala doon sa number 1 spot. So, ngayon, Colombia na versus Philippines. Tignan natin kung mangyayari to. O, diba? So, good luck. Good luck sa mga nagko-compete. So, ano bang tingin ninyo, guys? Kaya ba natin ilaban to si Atisa Manalo bilang number 1 spot dito sa competition na to? Nakikita nyo ba si Atisa Manalo nga ang makakakuha ng corona ng Miss Cosmo? Pero kasi guys, ang labanan kasi dito, ang privilege kasi neto, yung mananalo sa People Choice ay get direct into the top 10 na sa finals ng Miss Cosmo. Kung tutuusin, kayang-kaya naman natin talaga ipasok ang Atisa Manalo kahit walang botohan. Parang feeling ko kaya niya yan at hindi naman na kailangan to. Pero kasi meron din kasing privilege na tinatawag na pagdating sa dulo ng competition ay kaya nilang mag number 2, 'di ba? Parang magkakaroon ng 2 points ang score niya sa bawat eksena na gagawin niya. So medyo interesting yung botohan na to. But tignan natin guys kung ano ang mangyayari mamaya. But ako may tiwala pa rin ako na si Atisa Manalo ang magna-number 1 dito sa botohan na to. So, abangan mo yan. So, yun. Mukhang kailangan ni Colombia pumasok sa semifinals kasi nararamdaman niya na mukhang tagilid siya kay Atisa Manalo. So, mamaya magkikita na sila ni Atisa sa Vietnam kung sino ang tunay na may ganda. O, diba? So, medyo nakakatakot yung labanan. So, tingnan nga natin uli kung ano na ang update nila. So, ang bagong update ay ganun pa din. So, hintay-hintay lang tayo. Hinay-hinay lang mga guys. Kasi naniniwala akong biglang
aangat yan si Atisa. Diyos ko, nakakaloka ang Miss Cosmo. Ubusan ng pera to. Ang laki-laki ng papremyo, pero Diyos ko, ang laki naman ng isusugal mo. Parang sugal, o, di ba? So, yon kayo guys, ano guys, ang tingin ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below ninyo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, yon. So, guys, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta na ibinibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at click nyo na rin yung notification bell para updated kayo. So guys, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank you.